pinakamasarap na pares sa balat ng lupa. Simulan po natin with Miss Kate Adahar from Random Republica. Hello, good afternoon. First question po, kay Direk, kumusta katrabaho yung dalawa? And kayo po ba yung nagsulat ng story nito? Derek, pwede mo kaming siraan, ha? Miss Kate po, ang pangalan niyo po, Miss Kate, no? Kamukha niyo, parang pong kapatid niyo yung road manager ko, si Nicole. Medyo hawig kayo. Sorry, hindi naman tayong tinatanong. Magandang hapon po. Hi, Miss Kate. Napakasaya. Masaya kasi si Gerald naka-work ko na siya before sa Mama Sen. Si Pepe, nag-meet na kami before. Parang masasabing, hindi pa super close, pero medyo yoga buddies ko ang tawag doon. So, masaya kasi nandun na kagad. And sila rin, nagka-work na together. Nandun na yung chemistry. Magaan silang katrabaho. Tapos yung pagsulat, hindi ako yung original or yung nag-conceptualize. Ang concept na ito ay came from BC Amparado. Pero nung nabigay sa akin yung project, nag-co-write na kami dun sa pinakamasarap na pares. Thank you. And para sa kina Gerald and Pepe, yung character kasi ni Pepe, I think 24 hours to live daw yung sabi. Kung kayo, 24 hours to live na lang, ano yung gusto nyong ma-achieve? Kung dun sa pelikula, paghanap ng pinakamasarap na pares. Ako po, yung gusto ko pong ma-achieve ay makahanap ng gamot para hindi na lang 24 hours yung buhay ko. Perfect. Parang gusto ko rin nun, ha? Ako naman, baka hindi na para sa akin. Pag alam mong ikaw yung mawawala, ang iisipin mo yung may iwan, eh. So, baka kung ano man yung para sa may iwan, yun na lang yun. Hindi ko alam kung ano yun, pero siyempre sa asawa, sa anak, sa magulang. Kasi kung ano yung iiwan mo sa kanila, di ba? Huling tulong. Thank you. Salamat. Okay kayo, Miss Kate? Sa akin, joke lang po yun, ha? Okay po. Yung po yung serious na sagot ko kayo. Thank you, Miss Kate. Maraming salamat po. Next po tayo, from Manila Standard, Nikki Wang. First of all, congratulations. Masarap po ba ang pares natin dyan? Yes, sabaw lang. Ako, ano to eh, Asian noodle soup ang kinakain ko ngayon eh. Wow. Pero masarap po yung pares, yung sa pelikula, masarap naman. Thank you. Actually, yung pares naman talaga, hindi pwedeng hindi masarap eh. Diba? Siguro ang first question ko kay Direk. Direk, pwede mo bang i-describe sa amin kung ano yung environment sa set having two actors who are known for their comedic, talent? Gaano ka parang karayot sa set? Given the both na talagang riot nga yung set. Pero yung environment, very collaborative. I think dito ko mas naramdaman yung magic ng filmmaking. Hindi lang po sa mga actors, maging yung mga the people behind it, sila Sir Odi, talagang yung mga kalokohan, nagmamatch talaga, nag-aalay talaga. Kaya solid po yung solid yung environment dahil siguro kung may toxic, parang wala eh. Parang di namin, kung meron mang toxic, hindi namin naramdaman dahil sa efforts ng production at syempre ng ating mga mahuhusay na actors. So grateful ako sa kanila. Thank you, Direk. Thank you And po. my next question is for Gerald and Pepe. Parehas kayong comedian. Now, parang, what do you like about each other, in a professional setting? Mauna na ako kasi si Pepe, matagal ko nang nakatrabaho, hindi pa po kami artista. So, ang subok ko kay Pepe, pag nagtrabaho kami,
since we always consider the output, collaborative kami, tsaka willing kaming magtulungan pag-adjust para sa isa't isa. For example lang, like ko kinukwento, nung Rock of Ages, dahil mas nauna ako sa teatro kay Pepe, some of the notes in terms of characters nanggagaling sa akin, papunta kay Pepe sa collaboration namin. At since voice major, music major si Pepe, yung mga yung mga pagiging OC at pagiging detalye sa pagkanta, mas nagpapaturo ako kay Pepe. Pero eventually, tinigil mo na yung pagpapaturo sa akin kasi nilalandi mo na si Kim. Oo. Eh si Kim, mas magaling magturo yun. Siyempre. Sa kanya ka Tsaka na. may extra yung turo ni Kim. Yun. Like, extended hours ba? Oo. Ganun. Yan ang no-brainer yan. What about you, Pepe? What do you like about Gerald as a professional actor, comedian? Sa professional lang hindi sa personal. Professional naman. What do I like about him? Pagdating sa pagiging aktor, siguro parehas kami ni Gerald na may certain level of passion dun sa ginagawa namin na ayaw namin ng picho-picho lang. Ayaw namin ng pwede lang. Pwede na yan. Ayaw namin nun, parehas. Gusto namin talaga maganda. Maganda. Work of art. Yun. So doon naman kami nagkakasundo. Malinaw sa akin yun from Rock of Ages pa lang. Kaya kung pelikula, tatrabaho kami, magpapatawa man o magpapaiyak o mananakot. Game. Yun. Alright, maraming po salamat. Thank you. Salamat po, Sir Nicky Wang. Now from Pelikula Mania, Nas Tavares. For sa inyong tatlo po, gaano kahirap o kadali na kayo-kayo yung magkakasama sa movie na kasi pareho-pareho kayong mga magagaling sa comedy. Mauna na ako. Siguro sa akin wala pong mahirap. Kasi siguro naunahan ng excitement sa on my personal sa side ko. Naunahan ako ng excitement pag alam kong magaling din yung makakatrabaho. Tsaka kaibigan especially. Hindi ko na iniisip kung ano bang pwedeng mangyaring pangit or hindi maganda. Kasi naniniwala akong automatic magiging maganda yung pagtatrabaho. Yun nga, kagaya ni sinabi ni Pepe, kung ang goal mo is maganda yung kalalabasan ng trabaho, yung mahirap, hindi mo masasabing mahirap. Kasi kailangan siyang gawin para maging maganda yung trabaho. Yung quest, mahirap, kung mahirap. Gaano kahirap o kadali? Gaano kahirap? O kadali? Kadali. Mas nandun ako sa, sagutin ko yung sa madali. Madali dahil nature na nila. Kumbaga, alam ko na pagkwentuhan natin na parang si Pepe at si Gerald, hindi nyo talaga kino-consider yung mga sarili na komedyante. Mga actors sila na nagkataon, nakakatanggap ng mga proyektong comedy. So, I think madali dahil talagang veterano na sila sa craft na yun. Hindi ko lang alam sa iba, syempre siguro yung iba na-intimidate sa kanila dahil sa kanilang mahusay, nahihirapan. Ako siguro may ganung ding parte. May ganung, sa part na mahirap, may ganung pressure na syempre mahuhusay itong mga nakasama kong aktor. So kailangan i-complement natin o bigyan natin ng justice yung kanilang husay. So yun yung madali dahil talagang automatic, funny. Pero sa mahirap na part, yun, nakaka-pressure na hopefully ay nabibigay ko yung napapantayan at napapag-connect yung comedy nila at comedy. Ayan. Pepe. Mahirap at madali. Ngayon ang naisip ko lang mahirap yung kunwari kulang na sa oras tapos may gusto pa kayong gawin dun sa eksena, mga technical matters na lang. Siyempre, you don't complain, you make do with what you have. Hindi naman yan may iwasan lalo na sa current setting natin ngayon, di ba? So yun yung pinakamahirap actually na hindi naman talaga sobra.
Yun. For direct, kasi si Gerald and Pepe, sila yung mga type ng comedian na mabilis mag-isip no? So paano nag-evolve ba yung kwento or yung script habang nag-shoot kayo? Definitely. Kasi sa set, pag hindi rin nag-work or hindi namin nararamdaman sa material, kusa na si Pepe at si Gerald na bibigay ng kanilang suggestion. At talagang before pa naman mag-start yung shoot, sinabihan ko, nag-usap-usap kami, kabilang iba ring mga actors na kasama namin na open talaga for improvisation as long as ang service ay to the story. At syempre, yung nakakatawa. So yun, definitely, we're very open, lahat kami. Pero sina Je at si Pepe, sobrang kumbaga parang nire-respeto nila yung material. Talagang nagpapaalam pa sila before doing it. So yun, kaya napaka-healthy nung work relationship. Thank you, sir. Das maraming salamat po. Next po tayo from Inquirer.net, Ms. Jessica Evangelista. Hello po. Question ko po muna kay Sir Jed and kay Sir Pepe. Alam na, nang napanood po namin yung trailer, parang sure na po na yung feeling namin is matatawa kami. Pero other than that po, ano pa pong gusto nyo maging takeaway ng viewers po? Well, ano kasi siya road trip movie po siya. So, parang from the first question, yun na lang yung siguro pinaka-takeaway na if you only have 24 hours to live, ano yung gusto mong ma-achieve sa 24 hours na yun. Parang ano yan, parang yung takeaway dun sa... Di ko in-expect na yun yung pinaka-magiging takeaway dun sa Wonderful Nightmare namin ni Kim na if you only have 5 minutes. Kaya pala yun yung nasa isip ko ngayon. Anong pelikula itong nakita ko yun? Oo, yun. 5 minutes. If you have 5 minutes to say goodbye, what will you say and how will you say it? And sino? And sino, kanino mo, kanino mo spend yung 5 minutes mo. So parang medyo hawig eh. Ito 24 hours, 5 minutes. So, sa dami nung nangyari kasi dun sa pelikula na Wonderful Nightmare, yun yung takeaway. So I think ito kasi, nakatuon doon sa konsepto na yun yung buong pelikula. So I think yun talaga. Ang ganda nun, by the way. Ako, naapektuhan ako ng matindi doon. Nung napanood ko siya bago matulog. Eh, katabi ko pa si Pipito. Yung bunso. youngest 2-year-old namin. Ang ganda nun. Oh, yun din po. By the way, gusto ko lang sabihin na paborito kong dyaryo nung bata pa ako yung Inquirer. Kasi lagi kong nilalagay dun sa comics section eh. Yung Pugat Baboy kasi paborito ko. Idol ko si Paul Medina Jr. eh. Tsaka yung Pugat Baboy, tsaka Kiko Machine. Nagkukulik ako nun, Tol. Ako yun eh, sa Abante, yung series. Abante. Oo, Series. Tik-tik. Oo. Nagko-collect din ako nun eh. Ayun. Series. Oo. Maganda rin yun. Yung mga bata hindi nakarelate to. Take series. So, maganda rin yun. Ibang comics yun eh. Ibang comics yun. Graphic novel. Yun. Thank you po. Salamat. Kay Direk po, Kay Direk. Direk, na ano po ba kung bakit po pares? May sinisimbolize po ba? Pwede naman po kasi diba lugaw or sinigang para kasi diba Filipino, ganun. Ano pong sinisimbolize ng pares? For you? Okay. Symbolism sa isang katarantado ako. Ganda. Yun ang hinihintay ko sabihin mo. Kasi nung binigay siya sa akin, ano na siya script na siya. Pero syempre, nung nag-research ako about pares, bukod sa usual na siyang kinakain ng Pilipino, ang ganda pala ng history niya. Kasi, hindi ko alam kung nabasa ko lang ito sa isang article or post online. Ang chismis pala, yung original, yung pinakaunang gumawa ng pares, ang pangalan ng store niya, Jonas. Tapos, yung kusinero, yung main chef, bumukod, gumawa ng separate. Tapos nagtayo siya ng sarili, ang pinangalan niya, The Original Pares.
Tapos, ang pangalan ng kusinero, Jonas. So parang naging ano siya, kumbaga parang hindi pwede gamitin ni Jonas yung name niya, etc. Technicalities. So parang na ano lang ako na parang ang galing lang na parang yung title itself, yung simula ng Pares, hindi sila Pares. Kumbaga parang yung word na yun. So parang sabi ko, doon na ako nag-start na, okay, medyo na sakyan ko na yung tema ng pelikula. Kasi itong pelikulang to, bukod sa kalokohan, ano talaga siya, kwento siya ng dalawang ex-best friends na hahanapin yung pinaka-masarap na pares sa balat ng yuga. So yun, parang doon na nag-circle around yung pares, literal na pairs, about friendship, about mga friends na hindi mo na nakakausap, or friends na nakaaway mo, parang gano'n. Kasi parang hindi ko siya tinahin sa parallelism na yun na parang, tayo hanggang ngayon. Hindi ko alam, chismis yan na, ano, pero na-inspire lang ako sa kanya. Hindi ko alam, sino mag-comment. Ayun, yun yung, I think yun yung symbolism ng Pares. More than, syempre masarap at very Filipino. Pero para sa pelikulang ito, yun yung parang takbo niya. Thank you po, Direk. Thank